Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ano ang motibasyon mo sa iyong mga ginagawa at pangarap sa buhay? Sa aming pamilya, meron akong 2 anak na babae. Yung bunso ay kumukuha ng medisina o pagkadoktor ngayon. Mahirap kumuha ng mag-aral ng pagkadoktor dito sa Amerika. Hindi, kailangang ma-maintain mo yung mataas na grado at mahal. At kailangan yung effort mo, ibibigay mo. Kaya ako'y, nung una, ako'y natatakot din. Tinanong ko siya nung bago siya pumasok, bakit gusto mong maging doktor? Ang hirap. Sabi niya, Dad, gusto ko maging doktor dahil ang aking motibasyon ay ang Diyos. Sabi ko, paano? Paano mo masabi ang Diyos? Na siya ang motibasyon mo. Sabi niya, kasi ang Diyos ay nagpapagaling. At gusto kong isa ako na gagamitin niya, maging instrumento niya para mapagaling ang maraming tao. Sabi ko, wow, ang ganda ng kanyang motibasyon, ang kanyang adhikain. Kaya nakita ko araw-araw ang aking anak hanggang ngayon ay pursigi sa pag-aaral. Maabot siya 1:00, 2:00 ng madaling araw, puro araw, everyday, kahit weekend. Walang bakasyon, walang barka-barkada, kundi talagang sub-sub sa pag-aaral. At maganda pa sa kanya, nakikita ko na every time na meron siyang exam, ay lagi niya akong tinetext, sabi niya, o tinatawagan, sabi niya, Dad, pag-pray mo ako, mayroon akong exam in few minutes or in an hour, ganyan. So, ako'y tuwan-tuwa, sabi ko, isang grasya ng Diyos ng aking anak ay nasa tamang landas. Na hindi niya pinapabayaan ng aking anak. Sabi ko, hindi ka ba nahihirapan? Sabi niya, mahirap Dad, pero alam ko kasama ko ang Diyos at hindi niya ako pinapabayaan. Masaya siya sa kanyang pangarap, sa kanyang adhikain sa buhay. Kaya dito ko natutunan na pag meron ka palang pangarap sa buhay, meron kang ginagawa sa buhay, dapat lagi mong isipin o ang motibasyon mo lagi o ang inspirasyon mo lagi ay ang Diyos. Pag ginawa mo ito, walang takot. Hindi ka matatakot sa buhay, hindi ka manghihina. Bakit? Kasi ang Diyos, pag ginagawa mo lahat sa Diyos, hindi ka niya pagtatawanan kung ikaw ay nagkulang o may pagkakamali. Hindi ka niya itatatwa. At pag maintindihan ka lagi, pag ibang tao, hindi ka matatanggap o hindi pagtatawanan ka o isasantabi ka, pero ang Diyos, pag siya ang ginawa nating sentro ng buhay natin, ay siguradong hindi tayo papalpak at hindi niya tayo papahiyain. Kaya nga, dito sa Ebanghelyo ngayon, makita natin na ang paghahari ng Diyos ay tatanggalin sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan at ibibigay niya sa mga taong mapagkakatiwalaan. So, ang paghahari ng Diyos pala ay mapapasa atin kung siya yung ating uunahin, siya yung motibasyon natin, at magbubunga ito ng marami. Meron kang kagalakan, may kapayapaan ka, may proteksyon ka, at gagabayan ka ng Diyos. Kaya walang kapalpakan. Mayroon ka mang pagsubok na pagdadaanan, pero ikabubuti natin dahil kasama natin ang Diyos. Kuminsan kasi tayo ay, kung iniisip natin lagi o ginagawa natin isang bagay para lang tayo ay maging sikat o maging mayaman, tayo ay makasarili. Kaya tayo pumapalpak. Pero kung iniisip natin lagi na itong gagawin kong ito ay para sa Diyos, para sa kanyang kapurihan, siguradong hindi tayo iiwanan ng Diyos at magbubunga sa atin ng maganda. Kapatid, ito ang magandang mensahe ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Naunahin natin lagi ang Diyos. Anuman ang profesyon natin, anuman yung ginagawa natin, araw-araw, dapat lagi iniisip natin para sa Diyos. So mawawala ang kalokohan, mawawala yung katamaran, mawawala yung korupsyon, mawawala yung mga bagay na ikasisira ng ating relasyon sa bawat isa. Dahil iniisip natin lagi ang Diyos
Matutuwa kaya ang Diyos? Mapapangiti ko kaya ang Diyos ngayong araw na ito? Siguradong kapatid, ito'y magbibigay sa atin ng magandang buhay, magandang pagtahak ng buhay natin. Kapatid, napakagandang ebanghelyo ngayon, kaya pag ninayan natin, gawin natin. Ako, pinipilit kong gawin na maging motibasyon ko lagi araw-araw ang Diyos. Inspirasyon ko lagi para ako'y maging inspirasyon ng iba. Maging inspirasyon ng iba na mapalapit din sila sa Diyos. Kung tayo po ay nabiyahan sa ating reflection ngayon, ibahagi natin, punuin natin ng good news ang social media at gawing nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga man sa buhay. God bless. God is good.